2017 noong sinimulan ni Vel Hernandez ang Turn Passion into Mission sa isang advokasya at pagkilos upang makatulong sa ating mga katutubo. Ito ay nagsimula dahil napagdesisyonan niya na mamundok matapos ma-diagnose sa sakit na Brain Arteriovenous Malformation o Brain AVM. Sa kanyang pamumundok ay palagi niya nakikita ang buhay ng ating mga katutubo at dito niya nasaksihan na talagang mahirap ang kanilang buhay. Kaya siya ay nagdesisyon na magkaroon ng iba't ibang proyekto at donasyon upang maisulong ang TPIM. Sa kanyang pamumundok ay palagi niya nakikita ang buhay ng ating mga katutubo at dito niya nasaksihan na talagang mahirap ang kanilang buhay. Kaya siya ay nagdesisyon na magkaroon ng iba't ibang proyekto at donasyon upang maisulong ng TPIM ang kanilang misyon para sa ating mga kapwa. Kasama po natin ngayong umaga si Vel Hernandez, ang founder ng Turn Passion into Mission o TPIM at ang kanyang mga co-founders na sina Jonah General Malagotnot at Joseph Envidia. Tama ba, Jonah? Pagkasabi ko ng iyong last name, pasensya na. Tama naman po. Jonah General lang kasi ang nakalagay kanina. Congratulations. Good morning po. Good morning po. And thank you for being here. Umpisahan ko muna kay Vel. Yes po. Vel, alam ko nag-umpisa itong Turn Passion into Mission ng dahil sa'yo. Pero may malaking suliranin ka kasing pinagdadaanan ng mga oras na yon, na imbis na malungkot ka or imbis na yung magwallow ka in self-pity, you decided to do something about helping our indigenous peoples. Yes po. Pakikwento muna sa ating mga kada, yung severity nung health condition na pinagdadaanan mo ng mga panahon yun. So, ayun po. Na-start kasi yan noong 2017 po. Na-diagnose po ako ng Brain AVM, Brain Arteriovenous Malformation po. Nag-rupture po yung ugat sa ulo ko. Then, yun po. Pero even before the rupture po, ilang years akong pinahirapan ng sakit. Ang symptoms po sa akin is seizure. Since 2009, nagsi-seizure po ako. Bigla na lang akong tumutumba sa iba't ibang lugar. Kahit tulog po ako, nagigising ako, nasa ospital na po ako. Sa ambulansya na po ako. And hindi po ma-diagnose sa hospital kung ano po talaga yung sakit ko. So yung hirap na pinagdaanan ng family ko, dun po talaga nag-start po. Then until yun nga, 2017, nasa work ako, birthday ko po. Nag-rupture, inatake ako ng seizure. Yun po, ako na mismo din yung nagpadala sa hospital kasi hindi ko kaya yung pain. Dun po na-diagnose, 2 weeks ako dun sa hospital po. Dun po nakita sa angiogram na ruptured po. And nagkaroon po ng hemorrhage po dun sa ulo ko. May buhol-buhol po na ugat sa ulo ko na very rare po yung condition po na yun. Konti lang po sa populasyon yung meron po ng ganun. And congenital po siya. Nasa sinapupunan pa lang po kami, meron na po. So yun po, dun po nag-start po. How often would those episodes happen? Before po madalas kasi wala pong proper medication. Hindi ako mabigyan ng tamang gamot dahil hindi po ma-diagnose ng mga doktor po kung ano po talaga yung sakit. So paano mo na-discover, despite your health condition, yung plight na pinagdaraanan ng ating mga indigenous people? Dun po sa hospital, ma'am, nung nagising ako, ayun, dun ko naisip na napakaiksi ng buhay. Ayokong dun lang mag-end yung buhay ko na ayun, hanggang may sakit lang ako, ganyan. Na pag-desisyonan ko na gawin ko kung ano yung gusto ko. Yun, ayokong magkaroon ng regrets. And isa sa mga gusto ko is adventure. Hindi ko lang kaya before kasi nga, mahina po yung katawan ko. So yun po, na-start ko po yung pag-mountaineering po. You started mountaineering, yes. You've always wanted to do it. Paano ka nagkaroon ng lakas para umakyat ng mga bundok? Bali, yun na din po yung yung sakit ko na nga po. Kasi yun nga, nandito na din naman ako. Tanggap ko na po eh. Sabi ko eh, tanggap ko na po yung sakit ko eh. Gawin ko na yung gusto ko. Then dun sa mountaineering po, na-start yung advocacy ko na tumulong kasi namulat yung mga mata ko.
yung mga inakyat namin na bundok, nakikita ko yung sitwasyon po ng mga bata, ng mga katutubo, ng mga pamilya na nandun po sa bundok na yun. Na bigyan ko ng simpleng tsokolate, sobrang appreciative na po ng mga bata. Simpleng mga pagkain po ibigay ko, napakasaya na po nila. Sabi ko, what more kung bigyan ko pa sila ng more? Sigurado sobrang happiness na po yung mas mararamdaman po nila. So, ano ba yung nakita mong sitwasyon sa mga trips mo, mountaineering? Yun po. Mostly, ma'am, yung mga bata doon, illiterate po. Wala kasing school. Since bundok po yun, bihira pong makapunta yung mga missionaryong teacher po sa kanila. So, hindi sila marunong magsulat, hindi sila marunong magbasa po. Yun po yung mostly po na... Then, salat talaga. Salat po sa damit, sa pagkain, yung kanilang bahay doon. Madaling matumba ng mga bagyo po, mga ganun po. So, paano ka nagsimula na maghatid ng tulong? Alam kong nung umpisa, ikaw lang mag-isa talaga. Apa. Wala ka mang kasamang guide. Meron po, How do you do this? Bali, sumasama po ko sa ibang mga charity group din po. Then, nag-i-sponsor po ako, nag-start ako, laruan po talaga. Kasi mahilig po talaga ako sa mga bata po. Sila talaga yung nakita ko sa bundok na talagang bigyan ko lang ng mga simpleng bagay. Sobrang happy na po. So, yun, nag-start ako mag-sponsor ng mga laruan sa mga outreach and sumasama din po talaga ako dahil gusto ko nga, nakita ko po sila. Until, ayan po, 2019, doon na din po na-establish talaga yung Turn Passion into Mission. Sa kakahanap po ng sponsor, ganyan. Yung mga nakakasama ko po sa pamumundok, tinulungan po nila ako. Then, ayun na nga po, yung aking mga kaibigan po. Sinuportahan po nila yung project po. Kasama na si Joseph at saka si Jonah. Ano-anong mga tulong ang mga hinahatid ninyo at ganong kalalayo itong mga pinupuntahan ninyong lugar? Yung pinaka-recent po namin is yung sa Kasiguran po, which is yung one of our biggest project nung gift giving last year. Kumbaga, yung pinaka-target namin doon is mabigyan yung surrounding ng community doon sa area na mabigyan na laruan. Nag-umpisa kami sa laruan and then yung mga food packs. Ano din po, may feeding program din po. And then, yung pinaka-ano namin dun is yung... Nagdadala kayo ng mga rice meals, tama? Yes po. Oo. At ilan kayong umaakyat at gaanong kalayo yung mga pinupuntahan ninyo? Ma'am, yung pinakamahirap namin, ito po, hindi ko talaga makalimutan. Pinakamalayong hike na sa Rizal po. Oo. Puray, Mount Malak po yun. Madami pong mga tribong dumagat dun sa taas. So, yun yung pinakamahirap namin kasi 6 hours trek po siya. Muulan, maputik. Yung donations na dala po namin, mahigit 2 van po. Punong-puno po yun. So, 6 hours kami nag-trek. Yun po yung nakita nyo sa video kanina. May river crossing pa po. So, 3 balikan po yun. Sabado Ilan pa lang. kayo nun? Ano ma'am, nasa almost 50 na din naman yung volunteers. 15 yung volunteers Apo. and yet, nakatatlong balik kayo. Yes Doon po. sa 6-hour trek? Yung sa 6 hours Yes trek po. po. Kasi Kasi naging- yung sa trekking po, though yung mga kasama namin is nagte-trek, kumbaga hindi naman din po sila ganun capable umakyat dun sa ganung condition, lalo na yung may bit-bit na goods. So, kumbaga kung sino lang po yung mga may kaya na magdala ng goods, kami po yung bumabalik. Okay. Para po madala sa taas yung So, madalas si Vel. Yes po. Tapos yun ma'am, start yun ng madaling araw. Natapos po ng Sabado na po ng gabi. Kabalik. Sabado Pabalik-balik ng gabi. na po. Tapos Sunday po yung mismong outreach. And malawakang outreach siya kasi yun nga, hindi lang laruan. We have vitamins. Meron kaming sleepers po, damit, school supplies po. Binibigyan po namin sila. Then yun, before nag-start lang kami 100 bata. Naging 200, naging 300 po. Ngayon po yung outreach namin sa Goa, Camarines Sur. This coming December 14 to 15 po, makakapagbigay na po kami sa 500 na bata po. Dahil sa suporta po nung madami po na aming mga sponsor po. Wow! Yun po. Pero once upon a time, Vel, no, na hindi ka man lang sigurado na makakaakit ka ng bundok, pero ngayon nakikita mo na kinakaya mo ang lahat ng hike. Actually, yun nga po yung hindi makapaniwala yung ibang tao.
akala nila na, na ayaw nilang maniwala na may sakit po ako. Na ganun ka, kasi until now po, tawag po sa amin na may gantong sakit is walking time bomb. Anytime pwedeng mag-ruptured. Anytime pwedeng hindi na ako magising. Pero ako naman tanggap ko naman na po. Kasi 7 years na po yung in-extend ni Lord sa buhay ko. 2017 yun, 2024 na po ngayon. So, sobrang thankful na po ako doon. And kung dudugtungan pa niya, mas maraming thank you po kasi mas maraming matutulungan po talaga. Wow! So, ayun po, kahit siguro mawala ko, hindi din po titigil ang mga kaibigan ko po. Kasi yung dedication po talaga. Paano nga pala kayo nagkakilala? Kayo ba'y friends talaga, Jonah? Kumari mo ba tong si Vel? Paano kayo nagkakilala at paano ka nakasama dito sa Turn Passion into Mission? Bale po, umaakit po talaga ako ng bundok sa magkahiwalay po na grupo, which is yung Bundukerong Pandak po. Tapos sila po mga joiner, mga iba't ibang mga tao po sa kung saan-saang lugar. Tapos, ayun po, parang nakikita po namin yung ginagawa ni Bel hanggang sumama na po kami sa kanya. Kasi po yung mga inaakit po namin mga bundok, yun nga may mga bata na pag nagbibigay kami ng mga trail food, tuwan-tuwa na sila. So, what more pa kapag binigyan namin ng mga gift, toys, mga ganun pa. Ano ang balik nito sa inyo? Sa amin po, sa tingin ko, pasasalamat na lang din. Yung taos puso nilang pasasalamat dun sa yung simpleng binigay sa kanila na konting tulong. Akin for me, motivation, inspiration. Parang mas, naging matatag ako. Yung sakit ko nag-lead na mas maging matatag po ako. Kasi, ayun nga, pag malungkot ako, pinagmamasdan ko lang po yung mga videos, binabasa ko yung mga sulat ng mga bata. Sabi ko, may purpose pa yung buhay ko. Kaya ko pa. Parang sila pa yung nagbibigay ng lakas sa'yo, Yes po, hindi lang sila yung napapasaya, pati po ako. Kaya siguro tumagal din po ako ng ganito po, kahit na may sakit po ako. At alam ko na taon-taon binabalikan niyo yung mga same communities na tinutulungan ninyo. Inaakyat niyo ulit yung mga same mountains. This coming Saturday po, meron po ulit sa DRT Bulacan. Yung mga bata doon, mga batang dumagat, 4 years na pong beneficiary po ng project. So yun po. At hindi pa nagtapos doon. Hindi pa nagtapos sa Turn Passion into Mission ang inyong advocacy. Pati mga street dwellers sa ating mga cities ay tinutulungan nyo na rin sa pamamagitan ng Hunger Heroes. Yes. Tell us more about Hunger Heroes naman. Ano naman ang ginagawa Ayan, ma'am. Kasi yun nga, mostly kami is from Manila. Nakita ko naman na yung Metro Manila, kailangan din talaga ng tulong. So, nag-start yung project. Nilaunch po namin siya noong June. So ngayon, ang kaya po naming pakainin ng mga street dwellers po is 300 po, kada feeding. Malaking bagay po yun sa kanila na, na maitawid kahit sa araw na yun po, yung gutom po nila. So once a month po, ginagawa namin yung feeding. Hindi lang po para sa mga street dwellers po, pati po yung mga nasunugan, nabaha, at pinakamahihirap po na komunidad sa Metro Manila, yun po yung pinupuntahan po natin. This coming Sunday po, nasa Mandaluyong po kami, Addition Hills po. Yun po yung aming beneficiary, 300 po ulit na mga nasunugan po sa lugar na yun, ma'am. Eto, meron nga ako mga ilang sulat na ipinadala ng mga tinutulungan ninyo sa inyo. Sabi ng isang sulat, magandang umaga po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at kayo po ay nakarating dito sa amin kahit po na liblib na ang aming lugar at mahirap marating. Nagsikap pa rin kayo na makapunta sa lugar namin kahit anong hirap, kahit anong ulan. Kaya po maraming salamat po. Mula kay Mark Arven Latumbo. At ito pa isa, salamat po sa pagdalo sa amin at sa biyaya na ibinigay ninyo, lalo na sa mga anak ko. Mga napasaya nyo, maraming salamat po at sana marami pa kayong matulungan at mapasaya. God bless sa inyong lahat at naway pagpalain kayo parati ng Panginoon. Salamat po mula sa pamilyang Espinilla. I think, syempre yung pagkain na ibinibigay ninyo sa pag natapos na yung araw, wala na rin, mauubos na rin. Pero yung pag-asang ibinibigay ninyo sa mga komunidad, sa mga kada nating ito na
kahit malayo, hindi nararating ng ibang mga tao, hindi nahahatiran ng mga tulong, pero kayo nahahatiran ninyo. Yung pag-asang na ibibigay nyo sa kanila, ang talagang naglalast for a long, 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 long time. Kaya, Vel, ang hangad namin ay yung health condition mo ay masolusyonan. Meron pa bang lunas dun sa pinagdadaanan mong health problem? Actually, opo. Pwede akong magpa-brain surgery naman po. Pero, anong... Yun lang, yung risk lang po talaga. Kasi, syempre, active ako outdoors. Malaki yung magiging effect nun sa katawan ko. Yung magiging epekto po sa katawan ko. Kaya, and yun, malaki din kasi yung halaga na kailangan namin for the brain surgery po. Kaya, ayun, medyo pinag-aanuhan pa po ng pamilya ko po. Lalo na yung father ko po. Kasi yung father ko, yung papa ko po. Kaya po din ako naging ganito kasi ganun po siya. Matulungin po yung tatay ko. Siya din yung naging inspirasyon ko po. Bata pa lang ako talaga, nakita ko na sa kanya na ganun po yung ginagawa. Pero sa ngayon, Vel, sama na rin po natin sa prayers natin si Vel. Paghugutan mo muna ng lakas talaga itong mga bawat bata, bawat taong natutulungan ninyo. Para sa mga kada nating nais din magpahatid ng kanilang tulong, saan ba kayo pwedeng makontak? Sa Facebook page po namin, Turn Passion into Mission. Then dun sa iba po naming group na connected din dun sa Turn Passion into Mission, ERT Manila and Bundokerong Pandak po. Kasi yan po yung mga group na kakolaborate po namin dun sa project para mas maging mapalawak pa po namin, ma'am. Yes, maraming salamat, Joseph, Jonah at Vel, sa pag-share ng inyong kwento dito sa amin sa Kada Umaga. Pagpalain kayo ni God. God bless you guys. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!